Magandang araw po sa inyong lahat. Isang panibagong kwento na naman po ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Pero bago yan, babatiin ko muna si Miss Rosie Milanan from Riyadh, KSA, Bernadette Olsem from Kalinga Cordillera, Joan Buslon from Bohol, Maria Francia Flores from Camarines Sur, Christy Lagramada from Eastern Samar, Winda Anglao from Quezon Bukidnon, Delia Corrales, avid listener, Evelyn Quinones from Hong Kong, Ami Malyari from Bahrain at Pasita Eliazar from Ontario, Canada. Tumutok lamang po kayo dahil isang napakagandang kwento na naman ang ating matutunghayan ngayong araw. Narinig ko yung proposal mo, pero hindi ako madaling kumbinsihin si Lina. Alam ko, pero handa akong sagutin lahat ng alalahanin mo tungkol sa partnership nito dahil lahat ng tanong mo, kayang-kaya ko naman ding sagutin. Sige, patunayan mo. Pero may kondisyon ako bago ako pumirma o makinig sa gusto mong kumpanya. Kondisyon? Akala ko ba napag-usapan na natin ang lahat? Bakit? Akala mo ba nagbibiro ako kanina? Gusto kitang makita sa aktual na trabaho. 1 linggo kang magtatrabaho sa kumpanya namin. Ano? Kakagising ko nga lang sa idlip ko nang bigla akong makaramdam ng gutom at nagulat sa ingay ng cellphone ko sa tabi ko. Ma'am Farina? 10:00 na po. May problema ba? Selena, kailangan mong pumunta sa Pampanga bukas. May mahalaga kang aasikasuhin. Pampanga? Bukas? Biglaan naman po yata. Urgent to. May traditional furniture maker doon na gusto namin kunan bilang supplier sa Eco Resort Project. Ang problema, hindi pa siya pumipirma sa kontrata. Baka po mas okay kung ibang team na lang yung mag-handle? Hindi. Ikaw ang pinakamagaling sa negotiations. Plus, may incentives at posibleng promotion to para sa'yo. Anong oras po dapat ako nandun? Bago mag-10:00 ng umaga, may appointment ka na kay Rafael Salazar, may-ari ng pagawaan ng mga muebles. Isa rin siya sa hindi pumapayag magkaroon ng kasunduan kaya sana magawan mo ng paraan. Rafael Salazar? Oo, kilala siyang mahirap kumbinsihin. Kaya gawin mo ang best mo, ha? Sige po, ma'am. Ihahanda ko na po yung lahat. Try ko po siyang kumbinsihin at baka mapapayag kong pumirma. Mabuti. Pero, Selena, huwag mo naman gawing puro trabaho lang. Matagal ka nang nasa Makati, puro gusali nakikita mo. Pampanga is a beautiful place. Maraming masasarap na pagkain, magagandang tanawin. I-enjoy mo rin kahit na papano, ha? Huwag mo limitahan ang sarili mo sa trabaho. Naku, ma'am. Baka mapasarap ako sa gala niya, na. Bakit hindi? At saka saka ng gala kapag nakuha mo ng pirma ni Salazar. Pero habang nandyan ka na rin, tikman mo yung authentic Kapampangan cuisine. Sayang naman kung hindi mo susulitin. Pati yung nature spot, Selena. Lumabas ka naman sa usual routine mo, hindi lang trabaho ang buhay. Noted po, ma'am. Magiging productive at enjoyable yung trip na to. That's the spirit. Good luck, Selena. See you next week. I expect you to enjoy the trip, ha? And negotiate with Sir Salazar. Pampanga! Here I come! Agad akong tumayo. Kinuskos ang mata at nilabas ang malalaking bag na meron ako. Hindi na ako nakapaghintay at agad akong bumiyahe papuntang Pampanga. Bandang 4:00 pa lang ng madaling araw dahil matraffic na agad kapag umalis ako ng 7:00. Wala na rin akong ibang dala kundi isang bagahe, lalo na't 2 linggo lang naman akong magsistay doon. Hello, Tita Liza. Good morning po. Good morning, Iha. Nasa biyahe ka na ba? Ayos ka lang ba? Baka pagod ka pa, ha? Ayos lang po ako, tita. Maaga akong nagising. And yes, on the way na po ako sa Pampanga. First time ko pong pumunta doon kaya medyo nangangapa pa. Pero malapit na din po ako sa bahay na binayaran ng company para sa 2 linggo ko na stay doon. Talaga? Ay nako, siguradong mag-e-enjoy ka dyan. Maganda ang Pampanga, saka ang daming masasarap na pagkain. Ano bang gagawin mo dyan? May aasikasuhin lang po. Pero baka magtagal ako ng konti. First time ko nga rin pong mag-drive ng ganito kalayo mag-isa eh. Kaya mo yan. Basta mag-ingat ka lang sa pagmamaneho, ha? At kung kailangan mo ng extra budget para mag-enjoy dyan, sabihin mo lang. Padadalhan agad kita.
Alam mo naman na hindi ka dapat nagtitipid sa mga ganyang lakad. Nako tita, hindi na po. Okay lang po ako. May dala naman po akong pera eh. Ikaw talaga. Sige na. Basta wag mong kalimutang bumili ng pasalubong ha. Bumili ka rin ng local products. Tapos bumili ka rin ng Pampanga delicacies pag uwi mo sa Makati. Gusto ko lang tibok-tibok at tusino. Huwag mong kakalimutan yan. Tibok-tibok at tusino. Noted po. Sige tita, mag-iingat po ako. Salamat po ulit. Osa, i-update mo ako ha. Ingat iha, enjoy ka dyan. Gumaan ang aking pakiramdam pagkatapos ng aming tawag ng aking tiyahin na si Tita Liza. Siya ang kapatid ni Mama na lagi akong sinusuportahan sa mga gusto ko, lalo na kung alam niyang makakabuti ito para sa akin. Inayos ko saglit ang cellphone ko sa phone holder, pero bigla itong dumulas at nahulog. Ay, ano ba yan? Dali-dali akong yumuko ng bahagya para kunin yung cellphone ko, nang hindi masyadong nililihis ang paningin ko sa daan. Pero pag-angat ko ng aking mga mata sa kalsada, bigla akong nagulat sa tumatawid na lalaki sa mismong harapan ko. Ano ba yan? Ang aga-aga naman ito para bigyan ako ng sakit ng ulo. Isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng daan. Halos isang dipa lang ang layo mula sa bumper ng sasakyan ko. Malakas ang tibok ng puso ko na halos hindi ko na alam kung ano yung sasabihin o gagawin habang mabilis kong tinitignan kung may nasaktan. Anong klase kang driver? Gusto mo ba akong sagasaan ha? Miss, ang aga-aga. Pero bakit gusto mo na agad pumatay ng tao? Hoy, ikaw kaya yung biglang lumitaw sa harapan ko? At excuse me, wala ka sa pedestrian lane. So kasalanan ko ngayon. Hindi mo ba alam na dapat lagi kang nakatingin sa daan habang nagmamaneho? Alam ko yun, at nakatingin naman ako. Nahulog lang yung cellphone ko. Ikaw kaya, bakit ka biglang lumitaw? Wala ka bang ibang madadaanan? Para sa kaalaman mo, may karapatan ng pedestrian sa kasadang to. Hindi porket may kotse ka, ikaw na yung hari ng daan. Wow ha? Alam mo, dapat ikaw yung mag-ingat eh. Paano kung hindi ako nakapagpreno? Eh di tapos na yung buhay mo. Tapos mapipilitan pa akong bayaran lahat-lahat ng bills mo hanggang sa ilagay ka na sa hukay. Ang reckless mong driver, tapos ikaw pa yung matapang. Dapat hindi ka pinapayagang magmaneho. Nakakainis ka. Pasalamat ka at mabilis akong magpreno. Kung hindi, baka nasa ospital ka na ngayon. O di kaya nasa morgue ka na. Salamat? Aba, hindi ako nagpapasalamat sa mga careless na driver na kagaya mo. Napaka-imposibleng tao naman ito. Muntikan pa talaga akong makapatay dahil sa ganitong tao. Anong sabi mo? Wala. Sige na, umalis ka na. Ang haba ng diskusyon natin. Hindi ko naman intensyon na sagasaan ka. Pasensya ka na, sir. Sana hindi na tayo magkita ulit. Tignan na lang natin. Kasi baka sa susunod, hindi ka na makalusot ng ganito. Dahil tuluyan ka ng nakasagasa ng tao. See you na lang sa kulungan. Bigla akong napahinga ng malalim dahil sa nangyari. Hinawakan ko saglit ang aking manibela at tumingin sa rearview mirror ko ng ilang segundo. Sinampal-sampal ko muna ang aking pisngi bago ko binuksan ulit ang makina ng sasakyan para magising ako at hindi na maulit ang nangyari. Anong problema ng lalaking yun? Akala mo kung sino? Binuksan ko na lang ulit ang cellphone ko at malapit na pala ako sa pupuntahan kong bahay na binayaran ng kumpanya para sa 2 linggo para hindi na ako mahirapang bumiyahe sa araw-araw. Hindi na ako naghintay pa at sinimulan ko na ulit bumiyahe. Hinihiling na makarating na ako sa kung saan man dapat ako mapunta. Napatingin ako sa cellphone sabay tumingin sa labas. Mukhang nasa tamang landas naman ako kaya huminga ako ng malalim bago pinatay ang sasakyan. Aba, ikaw na ba sa Salina? Ang tagal ka naming hinintay, Iha. Ang layo ng biyahe mo, napagod ka ba? Opo, ako nga po. Medyo nakakapagod po. Pero ang ganda ng lugar niyo. Nakakakalma siya, tsaka sobrang lamig ng hangin. Kayo po ba si Manang Fe? Ay, salamat naman at nagustuhan mo. At oo, ako nga si Manang Fe na hinahanap mo. Sige Iha, pasok ka muna. May inihanda akong juice para sa'yo. Mainit sa biyahe, baka nauhaw ka.
Ang ganda naman po ng bahay niyo. Ang daming wooden furniture. Mukhang handmade lahat at saka ang gaganda ng pagkakagawa. Aba oo, gawa yan ng pamilya namin, yung mga nakikita mo. Ilang henerasyon na kaming gumagawa ng muebles dito sa Pampanga. Kaya nga natuwa kami na marinig namin na may architect na pupunta. Kilala mo ba yon? Opo, actually ako po yun. Ako po si Selena, isang architect. Andito po ako para makita ang business niyo at kung paano tayo pwedeng mag-usap business to business. Aba, mabuti naman. Talagang gusto kong makipagnegosyo sa isang architect sa kilalang kumpanya. Alam mo ba, matagal ko nang kinukumbinsi ang pamangkin ko na palawakin ang negosyo namin. Kaso ayaw naman niya. Matigas ang ulo. Ang sabi niya, sapat na raw ang ginagawa namin ngayon. Talaga po? Ibig sabihin, hindi po siya payag sa partnership? Aba, ayaw niya talaga makipag-partner kanino man. Ang gusto niya, kami-kami lang. Pero paano naman mag-e-expand ang negosyo kung hindi kami makikipagtulungan sa iba? Kaya ngayon ako na ang gagawa ng paraan. Kapag nakita niya maganda ang plano mo, sigurado akong magbabago rin ang isip niya. Siyempre naman po, mahilig po ako sa handcrafted furniture. Ang ganda kasi ng details at kalidad. Kaya gusto ko rin po sanang makita kung paano niyo ginagawa ang mga to. Ay nako, halika na. Ituturo kita doon. Magugustuhan mo makikita mo. Gusto mo ba ngayon na agad? Kung okay lang naman po sana. Pero pwede naman po sa susunod kung hindi kaya ngayon. Nako, wala rin naman akong gagawin. Kaya tara na, huwag na tayo magsayang ng oras. Hindi na rin ako nakapagpigil na sumama na lang ako kay Manang Fe para makita ko kung paano sila gumawa ng ganitong obra. Naglakad lang kami ng ilang minuto at doon ko napagtanto na napakaganda nga pala talaga kapag malayo ka sa syudad. Sobrang sarap at presko ng paligid at halos lahat ng tao ay nag-uusap-usap. Hindi tulad sa syudad na halos lahat hindi nalabas ng bahay dahil sa mga trabaho nila. Grabe po Manang Fe, no? Ang dami pong gumagawa dito. Tsaka napakarami ng mga ginagawa niyong mga muebles. Lahat po ba to handcrafted? Oo, iha. Lahat yan gawang gamit ang kamay at pawis ng mga tao dito. Kaya nga gusto rin namin na mas mapaikalat pa siya sa ibang lugar. Lalo na hindi naman ganoong kamahal ang mga gawa namin. Tinignan ko ang buong paligid at halos namangha ako na iba-iba ang ginagawa nilang mga obra dito. Hindi lang mga cabinet. Pero pati na rin ang mga pangdisenyo na display sa bahay ang ginagawa nila. Hinayaan lang ako ni Manang Fe na maglibot at panoorin ang mga manggagawa dito na gawin ang mga obrang ginagawa nila. Ikaw? Ikaw? Halos hindi ako makagalaw nang makita ko na naman ang mukha ng lalaking halos pagbayarin ako dahil sa hindi maayos na pagtawid niya sa daan. Parehas lang kaming nagkatitigan habang nakakunot ang mga noo namin. Damang-dama ko ang titig ng mga tao sa paligid namin. Nagkita na ba kayo? Hindi po. Pero parang ang dami mong sinasabi kanina sa daan ah. Sigurado kang hindi tayo magkakilala? Miss? Oo nga pala. Hindi pala talaga kita kilala. Ikaw rin naman, ang dami mong sinasabi kanina. Tapos ngayon hindi mo ko kilala. Ang bilis mo makalimot pagkatapos ng nangyari. Ay nako, ano bang ginagawa mo dito? Andito ka ba para edemanda ako kasi tama ako sa argumento natin kanina? Wow ha? Ang taas naman ng tingin mo sa sarili mo. Pasensya na, hindi ako naparito para sa'yo. Andito ako para sa negosyo, hindi para sa drama mo. Rafael, tama na yan. Huwag mo nang inisin ang bisita natin. Ay siya nga pala si Selena. Siyang architect na sinasabi ko sa'yo. Ano po? Siya po si Rafael? Ano? Siya si architect? Oo, siya nga. Siya yung kausap ko na sinasabi kong makakatulong sa negosyo natin. Sila rin yung nag-email sa'yo tungkol sa expansion ng business natin. Mukhang siya nga. Pangit talaga ugali ng mga taong galing syudad. Oo. Ako nga yung kailangan kang kausapin patungkol sa negosyo. Hindi mo ba nabasa yung pangalan ko sa email? O sadyang hindi ka lang marunong magbasa? Ang tapang mo talaga. Malamang, hindi ko naman alam yung pangalan mo nung una pa lang. Ibang klaseng tao talaga ang mga babaeng taga-syudad. Salamat. At ikaw naman mukhang ikaw yung tipo ng tao na mahilig tumanggi kahit alam mong maganda yung deal. Tama ba? Depende. Depende kung sino yung kausap ko. At paano niya ipipilit ang sarili niya. Dahil alam niyang tama siya, kahit hindi naman.
Hindi ako namimilit, Mr. Rafael. I'm just here to do my job. At kung gusto mo talagang palaguin yung negosyo mo, makikinig ka muna sa proposal ko bago ka magpatuloy sa pagiging matigas ng ulo. Bakit? Expert ka ba sa negosyo? O baka naman puro drawing lang yung alam mo? At least marunong akong gumamit ng pedestrian lane. Hindi tulad ng iba dyan. Ang galing mo ring maasar, no? Pero sige, papakinggan ko yung proposal mo. Kung mapatunayan mong mas magaling ka, kesa iniisip kong wala kang alam. Work here for a week at titignan ko kung magaling ba talaga ang tauhan ng kumpanya mo. Challenge accepted. Pero baka ikaw naman yung mapahiya kapag nalaman mong kaya kong gawin ang hindi mo naiisip. Rafael, hayaan mo na. Pag-usap na lang kayo na maayos. Ito ng pagkakataon para marinig mo ang plano niya para sa negosyo natin. At ito rin ang panahon para makita rin ni Miss Selena kung paano natin gawin ang trabaho dito. Fine. Pero wala kang aasahang madali ito, Miss Selena. Wala akong inaasahang madali. Basta sigurado kung magugustuhan mo yung plano ko at alam kong kaya ko. At kung ano man yung ibibigay mo sa akin, Mr. Rafael. Malakas yung loob mo, ah. Natural. Mas matibay pa ako sa kahoy na ginagawa mo dito. Tama na nga iyan. Sa office na tayo mag-usap patungkol sa negosyo. Nakakabala tayo sa mga gumagawa dito. O, kayong dalawa, huwag kayong magpapadala sa init ng ulo ha. Pag-usapan nito na maayos bilang mga profesional. Wala akong gustong marinig na sigawan mamaya. Wala pong dapat ikabahala, Manang Fe. Trabaho lang naman po yung pag-uusapan namin ni Mr. Rafael. Tama, trabaho lang. Naiwan kaming dalawa sa loob. Tahimik. Tinignan ko siya ng diretso. Hindi nagpapahalata ng kaba. At halos hindi ako kumawala sa titig para mapakita kung gaano ako katapang. At hindi basta-basta tinatapakan ng tao. Hindi ako papayag na hindi ko makuha ang benefits nito kahit ayaw lang niyang pumirma sa kontrata. Narinig ko yung proposal mo. Pero hindi ako madaling kumbinsihin si Lina. Alam ko. Pero handa akong sagutin lahat ng alalahanin mo tungkol sa partnership nito. Dahil lahat ng tanong mo, kayang-kaya ko namang sagutin. Sige, patunayan mo. Pero may kondisyon. Bago ko pumirma o makinig sa gusto ng kumpanya mo. Kondisyon? Akala ko ba napag-usapan na natin ang lahat? Bakit? Akala mo ba nagbibiro ko kanina? Gusto kitang makita sa aktwal na trabaho. 1 linggo kang magtatrabaho sa kumpanya namin. Ano? Isa akong architect, Sir Rafael. Hindi empleyado mo. Eksakto. Magaling ka sa plano at drawing. Pero kaya mo bang makipagsabayan sa aktwal na trabaho? O puro ideya ka lang na nilalagay sa papel? Wala akong oras sa mga ganitong laro. Kung wala kang oras, ibig sabihin hindi mo kayang panindigan yung proyekto. Sayang. Hanggang drawing ka lang talaga. Limitado lang pala yung mga kaya mo. Napatigil ako saglit at halos gusto ko na siyang suntukin o di kaya ibalibag sa mga nalabas na salita sa bibig niya. Pinipigilan ko lang ang sarili ko dahil hindi ako ganitong tao at alam kong kaya kong maging profesional na tao. Fine, pero may isang kondisyon din ako. Ano yun? Kapag natapos na yung 1 linggo na yan, pipirmahan mo yung kontrata kahit ano pa yung hindi mo magustuhan sa terms. Tumingin siya sa akin tsaka tumingin sa ballpen na nakalagay sa lamesa. At bigla na lamang siyang tumango, saka tumitig ulit sa mga mata ko. Deal. Simulan na natin. Ang proposal na to ay isang strategic partnership. Ang kumpanya ko ang magbibigay ng architectural designs and project management, lalo na sa mga muebles, habang sa inyo manggagaling ang construction at labor. Ibig sabihin, hati tayo sa responsibilidad. Pero ang kita, mas malaki yung sa inyong side, dahil kayo yung magpuproduce ng aktwal na proyekto. So basically, kami yung may malaking kita sa simula. Oo, pero mas malaki din yung return. Sa projections ko, babawiin nyo yung puhunan sa loob ng 6 na buwan dahil sa streamlined process na gagamitin natin. Mas mabilis, mas mura ang gasto sa labor at mas mataas ang kalidad ng output. At paano kung magkaproblema sa permit or zoning? May hawak na akong pre-approved clearances. Isa na lang yung kulang at madali na lang yung makuha once we finalize the contract. Hindi tayo madedelay. Sigurado ka? Hindi ba't madalas matagal yung mga ganyang process sa Pilipinas? Alam ko yan. Kaya nga kinuha ko yung mga tamang tao para i-fast track yung process. Lalo na marami ding koneksyon ng kumpanya namin sa mga ganitong bagay. At ang costing?
Hindi ba masyadong mahal yung mga materials na gusto mong gamitin? Mahal, oo. Pero mas matibay. Mas matagal bago kailangan ng renovation. At mas mataas ang resale value. Long-term profit yung habol natin dito. Hindi lang one-time project. Maraming contractors na mas mura yung offer. Pero wala silang reputation tulad ng sa company ko. Alam kong hindi ako gumagawa ng substandard na project. Ang tanong, gusto mo ba ng kalidad o gusto mo lang makatipid? Okay. Mukhang may sagot ka naman sa lahat eh. Lagi naman, Sir Rafael. Kaya nga sigurado akong worth it yung deal na to eh. Simulan mo na yung trabaho mo sa opisina ko bukas ng umaga. Excited na ako maging empleyado mo. Mabuti naman. Kasi ako, excited makita kung paano ka mabubuhay sa mundo ko. Welcome to Pampanga. Siguraduhin mo masaya ka dito. Hanggang nandito ka pa, Miss Selena. Salamat. Talagang lulubusin ko lahat hanggat nandito pa ako, Sir Rafael. Saktong pagkasara ko ng pintuan, huminga ako ng malalim at pinakalma ko muna yung sarili ko. Mabuti na nga lang at nasagot ko lahat ng mga tanong niya dahil alam kong maghahanap talaga siya ng butas patungkol sa proyekto na ito. Sa labas ng opisina, nakita ko si Manang Fe na naghihintay. May bahagyang pag-aalala sa mukha niya. Oh, ano nangyari? Pumayag bang pamangkin ko? Opo, pero may kondisyon siya. Kailangan kong magtrabaho sa kumpanya niya ng 1 linggo. Abay, ganyan talaga yan. Hindi yan basta-basta pumapayag. Gusto ko sigurong subukan kung talagang matibay ka. Pero magpahinga ka mamaya ha. Nakakapagod sa kumpanya namin. Hindi lang katawan mo, pati isip mo mapapagod. Mukhang magiging mahaba po yung 1 linggong ito. Gutom ka na ba? Ay may dala akong extra Pampanga food sa bahay. Halika, tikman mo. Matitikman mo na agad ng specialty dito. Mukhang masarap yan. Sige, Manang Fe. Gusto ko ding makatikim ng mga pagkain nyo. Machikan ko na nga agad yan sa bucket list ko. Sumama ako kay Manang Fe sa bahay niya. Pagdating namin, inilabas niyang iba't ibang pagkain. Sisig, tibok-tibok at iba pa. Hindi na rin ako nakatiis agad dahil na rin siguro sa tuwa na makakatikim na ako ng mga putahe nila. Lalo na't amoy pa lang nakakagutom na. Sige, Selena, tikman mo. Sabihin mo kung alin ang pinakagusto mo. Ang sarap! Ang daming lasa! Ang sarap ng sisig! Aba, syempre. Dito pa yan sa Pampanga. Subukan mo rin yung tibok-tibok. Parang mahablang ka pero mas creamy. Tingin ko naman mahilig ka sa matatamis. Hindi ko na rin napigilan at halos mabulunan ako habang pinipilit kong lunukin ang inunguya ko dahil gusto ko na rin tikman ng tibok-tibok na gusto ring pasalubong ng tita ko. Grabe, ang sarap nga! Paano ba to ginagawa? Sikreto ng mga Kapampangan yan. Pero basta't gusto mong matuto, tuturuan kita basta hindi mo ipagsasabihan sa iba ha. Tumango na lang ako at dire-diretso na akong kumain. Halos hindi ako mapigilan ni Manang Fe at lagi niya akong inaasikaso. Lalo na't alam niya na kailangan ko ng tubig. Nahihiya na nga rin ako dahil hindi ko naman ine-expect na ganito ka-welcoming ang tutuluyan kong bahay. Pero hindi ko rin makakalimutan kung gaano kapangit ang ugali ng Rafael na yun. Nang matapos, nagpaalam na ako at bumalik sa kwarto na tutuluyan ko dahil kailangan ko na ring mag-ayos ng mga gamit. Habang nag-aayos ng gamit sa mga damit, biglang nag-ring yung cellphone ko. Nang tignan ko yung caller ID, nagulat ako na si Arvin pala, ang kaibigan ko sa trabaho. Arvin! Hoy, buhay ka pa. Kumusta naman yung Pampanga? Mainit? Masarap yung pagkain? Hay, nakakapagod RV pero ayos lang. Sisimulan ko na yung pagsubok bukas dahil nagkaroon kami ng usapan nung Sir Rafael na yun. Sabi ko na nga ba, may paandar na naman yung si Sir Rafael. Lalo na sa mga kwento dito sa office about sa tao na yan. Mukhang minalas ka yata, Sel. Medyo, pero kaya ko to. Kailangan lang siguro ng kaunting tiis. Tiis lang? Hindi ka pa ba bumabalik dito? Baka isang araw lang sumuko ka na. Gusto mo ba akong sumuko? Hindi naman. Pero seryoso, Sel. Kung may kailangan ka, tawag ka lang ha. Alam mo namang andito lang ako eh. Kahit event out mo lang yung inis mo kay Sir Rafael, okay lang sa akin. Basta, huwag ka lang basta-basta susuko ah. Dahil alam kong isa kang malakas na tao. Ikaw pa ba? Salamat RV ha. Buti na lang nandyan ka. Always, Sel. Ingat ka dyan ha. At huwag mong hayaan si Sir Rafael na paiyakin ka ha.
Hindi naman, huwag kang mag-alala. Matapos ang tawag, huminga ako ng malalim at itinuloy ang pag-aayos ng gamit. Ilang oras pa lang akong mananatili dito kaya dapat maging matibay ako. Bukas magsisimula na ang hamon ko sa buhay para lang sa pagpayag niya sa kontrata na yan. Sa mahimbing kong pagtulog, biglang nag-ingay yung alarm clock ko sa cellphone. Agad akong napamulat ng mata at napatingin sa paligid. Kalat pa rin yung mga damit ko sa kama at naalala kong hindi ko natapos ang pag-aayos kagabi dahil sa antok at pagod. Selena, bakit hindi ka pa nakabihis? 6:00 ang umpisa ng trabaho nyo. Kailangan mo nang umalis sa loob ng 30 minuto. Ha? Anong oras na po ba? Mag-aalas 5:30 na, iha. Ang bagay mo namang gumalaw. Sige na, kilos na. Manang Fe, kakayanin ko to, sandali lang. Habang naliligo ako ng mabilis, narinig kong inaayos ni Manang Fe ang gamit ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko dahil hindi rin ako sanay na kumikilos ng ganitong oras. Dahil ang oras ng pagkilos ko ay 7:00 pa talaga ng umaga. Nagpa-alarm lang ako ng 5:30 dahil kailangan kong iset yung utak ko na malapit na akong kumilos. Manang Fe, wag na po. Ako na pong mag-aayos niya, nakakahiya po. Huwag ka nang mahiya, iha. Mas mahalaga ang oras mo ngayon. Mas mabuting makarating ka na maaga kaysa magmukhang burara sa unang araw mo. Opo, pasensya na po. Nakalimutan ko pong tapusin sa sobrang pagod ko. Salamat po. Pagkatapos kong maligo, nagbihis na agad ako sa una kong nakitang damit. Isang t-shirt at pants. Tumakbo ako palabas. Basang-basa pa yung buhok ko. Wala na akong panahon para magpatuyo o di kaya tignan yung sarili ko sa salamin. Mabuti na lang din at hindi malayo dahil paniguradong mas matatagalan akong makakarating. Pagdating ko sa kumpanya, nakita kong lahat ng empleyado ay nakapila ng maayos. Si Rafael na nasa harapan, nakatayo at nakatingin sa akin na parang may hinihintay. Late ka ng 1 minuto, Miss Selena. Mukhang hindi ka sanay sa profesional na oras. 1 minute lang naman, Sir Rafael. Hindi naman ako late kung tutuusin dahil natagalan lang ako sa pagbukas ng gate sa labas. Ang alam ko kasi, kapag hindi ka dumating sa tamang oras, ang tawag doon, late. Pwede ba? 1 minute lang naman yun eh. Tsaka hindi ko naman sinasadyang mahuli sa oras eh. Basta sa akin, late ka pa rin. Hindi pwedeng palampasin yung kahit 1 segundo o minuto dahil unfair sa ibang nagtatrabaho dito. Enough, kuya! Huwag mo namang pahirapan ng empleyado mo sa unang araw niya. Miss Selena, next time, agahan mo na lang ng 5 minuto. At ikaw naman, Kuya Rafael, tandaan mong may reputasyon kang pinangahawakan. Maging professional ka. Fine. Tandaan mo yan, Selena. Dito, mahigpit kami sa oras. Noted, boss. For a newcomer na si Miss Selena, narito siya para magtrabaho ng 1 linggo kaya dapat nating tulungan at turuan. Ngayon pa lang siya gagawa ng muebles na ginagawa natin. Ako nga pala si Miguel Salazar, ang nakababatang kapatid ni Rafael at sales representative ng kumpanya. Okay, let's get to work, everyone! Masaya akong makilala ka, Sir Miguel. Tumango lamang si Miguel sa akin at bigla na lamang nagsialisa ng mga nakapilang empleyado saka nagsimulang pumunta sa kanilang station. Hindi ko alam yung gagawin ko, pero bigla na lamang akong tinapik sa likod ko. Sir Rafael, sumunod ka sa akin. Bilisan mo na lang kung gusto mo pa na mas mahaba yung oras mo sa paggawa. Hindi ko alam kung saan kami pupunta, pero mukhang paloob siya ng kumpanya nila. Hindi na ako nagtanong o nagsalita pa dahil napansin ko ring bumagal ang lakad niya at tumigil kami sa tapat ng isang kwarto. Pagpasok namin, puro kagamitan ng panggawa ng mga muebles ang nakita ko. Pero halos lahat ay pang-handmade at ni isang makina ay walang makikita dito. Dito ka magtatrabaho. Magsisimula tayo sa basic. Sundan mo lang yung mga ginagawa ko at huwag kang gumawa ng kahit na anong hindi kailangan. Una, kailangan mong malaman kung paano hawakan yung martilyo at pako ng tama. Huwag mong ipapaling yung kamay mo. Baka masaktan ka. Ganito po ba, sir? Mas malakas pa ata yung tunog ng ulan sa labas kesa sa pagpukpok mo eh. Gamitin mo yung buong braso, hindi lang yung pulso mo. Ganun po ba? Okay, sige. Mas maganda. Ngayon maglalagari ka. Siguraduhin mong pantay ang putol para hindi sumablay yung mga sukat ng drawer.
Ang hirap naman ito. Hindi ko madiretso. Kung madaling gawin yan, hindi sana kami magbebenta ng muebles at kung sino-sino na lang yung kayang magawa ng mga ganito. Ulitin mo. Okay, kaya ko to. Pwede na. Ngayon, kailangan mong ibuo yung frame sa mesa. Siguraduhin mong pantay ang sukat bago mo ipako. Kapag naitayo mo na yung frame, tiyakin mong matibay ito bago ka maglagay ng surface. Tama ba itong pako? Mali. Masyadong malayo sa gilid. Ulitin mo. Sir, 1 sentimetro lang naman yung layo eh. Hindi naman siguro ganun kalaki yung problema, 'di ba? 1 sentimetro ang pwedeng maging dahilan kung bakit babagsak ang drawer mo. Gusto mo ba ng trabaho na sablay at walang kalidad? Siyempre hindi. Pero ang higpit niyo naman masyado. Disiplina yan, Miss Selena. Kung gusto mong matapos agad at maayos yung gawa mo, dapat mong sundin yung tama. Kung ayaw mo, umalis ka na lang. Fine, uulitin ko. Halos hindi ako mapakali dahil tinutukso lang niya ako ng paunti-unti habang nagawa ako. Makalipas ang ilang oras, mas mahirap na gawain naman yung pinapagawa niya na hindi naman itinuro sa amin nung nasa college pa ako. Kaya sobra din akong nahirapan na mag-adjust. Mas nakakaurat pa na alam niya kung paano ako pahirapan. Ang susunod mong proyekto ay isang mesa na may drawer. Kailangan mo itong matapos sa loob ng 2 araw. Pero kung maganda yung gawa mo, tapos matapos mo agad gawin at functional, pipirmahan ko na agad kahit hindi mo patapos ng 1 linggo. Sige, tatapusin ko ta ng maaga para matapos agad ako at makapirma ka na. Tignan natin kung magtatagal yung gawa mo. And bawal manghingi ng tulong sa kung sino dito sa kumpanya. Tapusin mo yan. Nang makita ko siyang umalis, nakahinga rin ako sa wakas ng maayos. Kahit papano ay nagkaroon ako ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang ginagawa ko at may 2 araw pa ako para matapos ito. Medyo naguguluhan din ako sa punto na ito na wala man lang naitulong yung Rafael na yon sa paggawa nito. Ano ba to? Bakit ang hirap? Mukhang nahihirapan ka na, Miss Selena. Hello, Sir Miguel. Naku, ang hirap po pala talaga nito, no? Hindi ko na alam yung gagawin ko dito eh. Hayaan mo, tutulungan kita. Pagpasensya mo ng kuya ko ah. Ganyan talaga si kuya dahil siguro sa pagkamatay ng itay namin. Sa kanya kasi binigay ang kumpanya. Maliit pa lang kami bukang bibig na ng itay na siya ang mamamahala kapag namatay siya. Panigurado ayaw niya lang na biguin yun. Kaya hanggang ngayon mainitin pa rin ang ulo dahil walang girlfriend. Totoo ba? Kaya pala mukhang mas masungit pa sa dinadalaw na babae ang kapatid mo, sir. Walang makakaalam nito. Sinabi ni kuya na bawal kaming tumulong sa'yo. Pero syempre, kahit naman kami nung una kaming sumabak sa ganito, hindi maayos ang mga gawa namin. Wait, baka mahuli tayo ni Sir Rafael. Akin na yan. Kung gusto mong matapos agad yan, makinig ka lang sa akin tapos tatandaan mo ang gagawin mo. Matatapos mo ito agad ngayong araw dahil maliit na lamesa lang naman ang gagawin mo. Dapat maingat ka sa pagputol ng kahoy. Sundan mo ang guhit ng dahan-dahan. Huwag mong madaliin. Kaya pala hindi pantay yung gawa ko kanina. Ayan, mas maganda na. Ngayon, ipako natin ng tama ang gilid para hindi magwigil-wigil ang drawer mo. Huwag mong kakalimutan yung mga yan dahil dyan lagi pumapalya ang handmade na mga muebles. Salamat, Sir Miguel. Ang laking tulong nito. Kahit papano nabawasan yung gawain ko. Tsaka mas natuto din ako ng mas maayos sa'yo. Wala nga naman. Basta tandaan mo, lihim natin to Tapusin mo na yan pero huwag mong kakalimutan magpahinga, okay? Pagkaalis ni Miguel sa silid, huminga ako ng malalim at tinignan ang gagawin kong muebles na kung hindi dahil sa tulong niya, hindi ko masisimulan at magkakaroon ng ideya kung paano ko mapapadali ang trabaho ko. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at dire-diretso ko nang ginawa yung mesa. Ilang oras na yung nakalipas ngunit hindi pa rin ako malapit matapos. At nagulat na lamang ako nang magdidilim na pala. Sir Rafael, anong ginagawa niyo dito? Sa paglingon ko sa kanya, napansin ko na agad yung paper bag na bitbit niya. At kita ko rin na mukhang iba yung aura ng mukha niya ngayon. Hindi siya mukhang matapang o naghahanap ng away. Pero maamo yung pinapakita niya sa akin ngayon. Mukhang hindi ka pa tapos. Hindi pa. Bakit parang ang seryoso tsaka parang ang kalmado ng tingin mo? Hindi ko akalain na aabot ka sa ganitong level. Iba ka rin pala talaga, Miss Selena.
Wow! Ibig sabihin ba niyan, may na-impress ako sa loob-loob mo kahit kaunti? Huwag kang umasa, may mga kulang pa yan. Aba, kung makatitig ka sa gawa ko, parang hindi mo alam kung gusto mong pintasan o purihin eh. Kumain ka na ba? Hindi pa. Bakit, may dala kang pagkain? Parang iinggitin mo pa ata ako ngayon ah. Pampanga snacks. Pero kung ayaw mo, dito ka na lang magtrabaho habang ako yung kakain sa isang masarap na kainan. Saan ba yan? Isang sikat na restaurant dito. Puro authentic Pampanga cuisine. Kung gusto mong sumama, may isang kondisyon. Ano naman yun? Baka naman papahirapan mo na naman ako para lang pumirma ka ng kontrata. Wala, sumama ka lang. Nagulat na lamang ako nang umalingaw-ngaw ang tunog ng kumukulukong tiyan kung kailan may kausap ako at si Rafael pa talaga. Napapikit na lamang ako saglit habang dinig ko yung mahinang pagtawa ni Rafael. Ano ba yan? Ang ingay. Sige na nga, sasama na ako. Buti naman. Akala ko magpapagutom ka dito hanggang sa matapos mo yung mesa mo eh. Tara na. Siya nga pala. Para sa itong buong bag ng snacks. Pwede pa kitang bigyan kung nagustuhan mo yan. Tinitigan ko siya ng maigi at kita ko yung kaseryosohan niya. Kaya kinuha ko yung paper bag at sinundan siya palabas. Naaalala ko na naman ang una naming pagkikita nung kahapon. Yung kamuntikan ko na siyang masagasaan dahil nawaglit ako saglit sa daan habang nagmamaneho. Dama ko yung hiya habang naglalakad kami. Pati na rin sa biglang daloy ng konsensya ko na inaway ko pa talaga siya at nagmatigasan imbis na humingi ako ng pasensya. Sir Rafael? May problema ba? Pasensya na pala kahapon na. Yung alam mo na, yung muntik na kitang mabangga. Kasalanan ko din naman eh, hindi ako tumingin. Pasensya rin kasi mas inuna ko pa yung mangaway imbis na intindihin din kita. Pero ikaw kasi, kung magmaneho ka parang may hinahabol. Grabe ka naman, hindi naman ako ganun. Talaga lang ha? Yung mukha mong natulala pagkatapos mong nakita ako. Napugian ka siguro sa akin no? Kasi hindi ko inaasahan na ikaw yun. Ang awkward kaya. Saka hindi ka naman kapugian. Pinagbuksan niya ako ng pinto sa tabi ng driver's seat at wala na akong nagawa kundi sumakay na lang din. Bala ko sana na sa likod na umupo. Kasi hindi naman ako comfortable na kasama siya. Halos makina ng sasakyan ang nadidinig namin dahil wala nang balak umimik ng kahit isa pa sa amin. Ngayon ko lang din napansin yung magandang sunset na kinatuwa ko. Kaya agad kong kinuha yung cellphone ko at kinuhanan yun ng picture. Ang ganda ng sunset. Oo nga, mas okay pa yung tignan kaysa sa ginawa mong lamesa. Hindi ba tayo kakain? Siyempre kakain. Pero ngayon lang kita nakitang tahimik eh. Ganda pala kapag hindi ka dumadaldal no? Parang ang sarap sa pakiramdam. Grabe ka, buti na lang gutom ako. Kaya hindi kita papatulan ngayon. Bakit hindi mo gawin ngayon nang malaman natin, diba? Habang bumabiyahe, hindi ko napigilan ang pumikit at maramdaman ng saya na ako naman ngayon ang passenger princess. Tapos may halong kanta pa sa radyo na nakakakalma. Sobrang nakaka-enjoy pala talaga na uupo ka na lang tapos ang kapalaran na lang yung bahala sa'yo kung saan ka dadalhin. Dinilat ko kaunti yung mga mata ko at nagulat ako sa dami ng mga nagtitinda sa gilid ng daan. Puro mga pagkain na hindi ko pa natitikman. Malapit na tayo. Magpa-park lang ako para makakain din tayo agad. Nang sinabi niya yon, napangiti ako ng kaunti. Dahil sobrang ganda ng lugar na napili niya. Hindi pa ako nakakalabas ng kotse pero amoy na amoy ko na yung halo-halong amoy ng pagkain dito. Saglit, diyan ka lang. Hindi ako gumalaw at pinanood ko lang siyang lumabas ng kotse habang nagmamadaling pumunta sa pintuan ko at pinagbuksan ulit ako ng pinto. Nagulat ako dahil hindi ko pa talaga nararanasan ng ganito. Naninibago ako sa mga ginagawa niya. Dahil ilang oras pa lang kaming nagkakilala pero puro bangayan na ang madidinig sa aming dalawa. Salamat, Sir Rafael. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Call me Rafa na lang. At wala yun. Gusto ko lang na maranasan mo yung welcoming vibe ng mga Kapampangans. Wow! Ang ganda dito! Ang daming ilaw! Tapos ang daming stall sa gilid. Hindi ko alam kung alin yung uunahin kainin. Kakaupo pa lang namin sa isang mesa nang biglang lapitan kami ng waiter at nagbigay agad ng mga plato.
Pati na rin ang mga ulam sa gitna ng mesa. Nagulat ako pero hindi na ako nagsalita. Dahil inanamnam ko na agad sa isipan ko kung gaano kasarap yung mga putahe dito. Sabi ko sa'yo magugustuhan mo eh. Nag-order na ako hours ago dito kaya hindi na natin kailangan pang maghintay ng pagkain. Ayan na, nandyan na yung pagkain natin. Tikman mo muna yung sisig. Grabe ang sarap! Iba talaga kapag original na Pampanga dish, no? Iba siya sa kinalakihan kong sisig sa amin. Kasi kahit yung kay Manang Fe, napakasarap. Mabuti naman at nagustuhan mo. Nasa kalagitnaan na ako ng pag-e-enjoy ng pagkain nang mapansin kong bigla niyang kinuha yung phone ko. Huy! Anong ginagawa mo sa cellphone ko? Natural lang naman nakuna ng picture yung isang taong tuwang-tuwa sa pagkain. Saka maganda ka naman eh. Dapat sa mga ganyan kinukuhanan lagi ng litrato. Eh bakit gamit mo rin yung phone mo? Kinuhanan mo ako ng candid? Wala lang. Wala kang ebidensya. Ang awkward mo ngayon ah. Ngayon ka lang ba nag-compliment ng babae? Tumigil siya at hindi makatingin sa akin. Kaya nagdududa na ako sa mga ginagawa niya. Oh. Ha? Totoo? Eh bakit naman? Mas inuna ko kasi yung negosyo namin eh. Wala akong panahon para makipaglandian. Kaya hindi rin ako maalam kung paano makipag-usap sa babae. Kaya wala kang girlfriend? Isa yan sa dahilan. Siguro dahil na rin sa binigay na responsibilidad sa akin ng Itay simula nung maliit pa ako. Ikaw, bakit mo naman napili na maging architect? Gusto kong makatulong sa mga taong nangangarap ng maayos pero abot kayang bahay. Gusto ko rin makagawa ng sarili kong bahay syempre. Naranasan ko na kasing mahirapan. Kaya gusto kong siguraduhin na kahit papano may matutulungan akong tao sa pamamagitan ng trabaho ko. Magandang pangarap yan. Hindi ka lang pala basta-basta naging architect kasi pinilit ka ng mga magulang mo. Salamat. Ikaw naman, bakit ayaw mo makipag-partner sa ibang kumpanya? Balita ko, ikaw daw yung tipo ng taong may sariling prinsipyo pagdating sa negosyo. Saan mo naman nalaman yan? May reputasyon ka, boss. Kilalang kilala ka sa kumpanya namin sa ganyan. Kahit sa ibang lugar, siguro dahil marami na rin kumpanya na nag-try na kausapin ka pero ang ending, umuwi silang walang deal galing sa'yo. Ayoko lang. Mas gusto kong kami yung mag-control sa negosyo namin. Pero si Manang Fe, paulit-ulit na sinasabi na kailangan naming makipag-partner para lumago. Lalo na gumaganda na rin yung teknolohiya at malapit na rin matabunan yung mga muebles na ginagawa namin. Mas mura pa dahil may mga makinang kayang gumawa ng isang muebles ng ilang oras lang. Pero may punto naman si Manang Fe. Mas makakatulong yan hindi lamang sa kumpanya, kundi sa mga trabahador nyo rin. Alam ko. Pero mahirap baguhin yung nakasanayan. Siguro dahil na rin ayaw kong unti-unting mawala yung kumpanya namin. Dahil nagkaroon ako ng partnership sa mga katulad ng kumpanya mo. Masyado lang ako natakot na mag-try. Alam mo, hindi ka lalago kung hindi ka aalis sa comfort zone mo. Sabihin na nating oo, gusto mo lang mapanatili yung business ng pamilya mo. Pero hindi ba maganda rin na mag-risk ka para malaman kung magsasucess ba o hindi? Paano ka rin matututo kung hindi mo itatry? Saglit siyang tumitig sa mga mata ko tsaka ngumiti, kaya mas lalo lang akong nagtaka. Ngunit bigla siyang lumingon sa paligid niya tapos tumango. Siguro it is worth it to try. Wala namang masama na mag-expand tsaka mag-try kung malakas yung loob ko, diba? Kailangan ko lang din sigurong tanggapin na kahit anong mangyari sa dulo, maganda man yung kalalabasan o hindi, wala akong pagsisisihan na hindi ko grinab yung opportunity. Tumango na lang ako tsaka kumain na lang ulit dahil sobrang sarap talaga ng mga pagkain dito. Maya-maya pa biglang may narinig kaming kantahan mula sa malayo at may halong hiyawan. Ano yun? Parang may pista? Oo, kasabay ng pupunta natin dito. May selebrasyon din yung bayan. Gusto mong tignan? Konti na lang din naman yung pagkain natin dito. Pwede na tayong pumunta doon kung gusto mo. Tara, dali! Gusto kong makita! Agad kaming tumayo sa kinauupuan namin at dali-dali na umalis para makita kung ano yung nangyayari sa labasan. Mas dumami yung mga tao at hindi ko napansin na hawak-hawak pala ni Rafael ang kamay ko habang nakikipagsiksikan kami. Hindi na ako umimik pa at hinayaan ko na lamang na hawakan niya ang kamay ko dahil alam ko din naman sa sarili ko na gusto ko rin yung init ng kamay niya. Ang saya! Ang daming sumasayaw sa gitna ng kalsada! Gusto mong sumayaw?
Hindi ako magaling sumayaw, no? Wala namang nakakahiya, halika. Hinila na lang niya ako papunta sa gitna at nakangiti siyang nakatingin sa akin. Gusto ko nang umalis dito pero naramdaman kong inaalalayan niya ako sa kung paano sumayaw kahit na maraming tao sa paligid. Hinawakan niya ng mariin ang kamay ko at sabay kaming sumayaw sa gitna habang naghihiyawan ng mga tao. Grabe, ang saya pala! Sabi ko sa'yo tara, may ipapatikim ako sa'yong masarap. Hawak-hawak niya pa rin yung kamay ko at dinala naman niya ako sa mga stalls na nasa paligid. Doon ko mas nakita ng malapit ang mga paninda na nakita ko lang kanina. At tama nga yung tita ko. Sa itsura pa lang ng pagkain ay maeengganyo ka na talagang kumain. Tikman mo tong Sans Rival. Isa sa mga best desserts dito. Panigurado magugustuhan mo. Ang sarap! Ang lutong ng texture tapos sobrang tamang-tama yung tamis. Hindi ko alam na may ganito pala. Mukhang eto na yung bagong favorite ko, ha? Mabuti naman at nagustuhan mo. Teka. Kuya, pabili nga po ng 4. Pagkalagay sa supot ng tendero yung 4 na binili niyang San Rival, pinanood ko si Rafael na magbayad at kunin yung supot. Nagulat na lamang ako nang inabot niya ang supot sa akin sabay ngumiti. Ano yan? Uutusan mo ba akong magbitbit ng mga binili mo? Hindi no. Para sa'yo yan. Kunin mo na. Huwag kang mahiya. Wala na rin akong ibang nagawa dahil gusto ko rin naman. Libre naman Bakit ko pa tatanggihan? Salamat. Basta wala akong babayaran dito, ha? Ang ganda ng sunset. Maganda nga. Tara, baka matraffic pa tayo pa uwi tsaka maipapakita ko sa'yo sa office. Ano ipapakita mo sa akin? Basta tara na, akong bahala sa'yo. Tulad ng ginawa niya, pinagbuksan niya ako ulit ng pinto. Nagsimula na kaming bumiyahe pabalik sa office pero imbis na kabahan ako, mas nanabik ako sa gusto niyang ipakita sa akin. May parang kumukulo sa tiyan ko na hindi ko malaman. Hindi ko na rin kinayang magtanong sa kanya, dala na rin ang kuryosidad ko. Bakit? May problema ba, Selena? Ano ba kasing ipapakita mo sa akin? Hindi na ako mapakali dito Basta, hindi naman kita dadalhin sa kahit na saan Wala rin akong masamang balak sa'yo, Selena. Medyo nauurat ako sa Selena. Medyo corny. Sisi na lang nang hindi masyadong mahaba yung tawag mo sa akin. Okay, kung pabor naman sa'yo Malapit naman na tayo sa office. Mabilis lang to, Sisi. Hindi naman na kami na traffic at nakarating na kami agad sa kumpanya niya. Dali-dali siyang lumabas ng kotse at pinagbuksan ako ng pinto. Hindi pa rin ako makapagsalita pero agad niyang hinawakan ng kamay ko at masaya akong dinala papunta sa loob. Tara, matutuwa ka dito panigurado. Naglakad na kami papasok at ni isang anino ay wala akong nakita. Nakakatuwa at hindi naman sila nag-overwork ng tauhan nila at may limitadong oras lang na pwede silang magtrabaho. Bigla na lamang kaming tumigil sa harapan ng isang silid na malawak. Bago tayo pumasok, tatakpan ko muna yung mga mata mo. Okay lang ba? Nakaramdam na ako bigla ng kaba at nag-iisip na agad ako ng masama. Kami lang dalawa dito at sa liit ng katawan ko, tiyak na mabilis niya akong ibalibag o di kaya ilagay sa likod ng kotse. Pero alam ko namang hindi niya gagawin yun dahil ramdam ko ang pagkakomportable ko sa kanya. Sige, huwag mo sana akong papatayin ha. Ngumiti na lang si Rafael sa akin at hinayaan ko siyang takpan yung mga mata ko gamit ang dalawa niyang kamay. Pumikit na rin ako dahil ayaw kong masira yung moment na baka maganda ang ipapakita niya sa akin. Nung marinig ko yung pagbukas ng ilaw, dahan-dahan niyang tinanggal ang mga kamay niya sa mga mata ko. Buksan mo na yung mga mata mo, Sisi. Unti-unti kong binuksan yung mga mata ko at doon ko nakita yung naglalakihang mga muebles na sobrang kakaiba yung disenyo. Grabe, Rafael! Ang ganda ng mga ginawa niyo! Ang galing ng craftsmanship! Bawat piraso parang pinag-isipan talaga. Siyempre naman, hindi lang basta-basta gawa yan. Bawat piraso, ilang linggo naming binuo. Minano-mano at siniguradong matibay. At hindi lang matibay, napaka-functional. Ang dami kong gustong i-share sa kumpanya namin tungkol dito. Siguradong magugustuhan nila ang ganitong proyekto. Si Manang Fe talaga yung may malaking ambag dito Siya ang nagtulak sa amin para gawin tong project. Ang dami niyang ideas at gusto niyang ipakita na kaya rin nating lumaban sa kalidad ng mga produkto sa syudad. Ang ganda, Rafael. Lalo na itong mga folding chairs na may built-in storage.
At etong mesa na napaka-space saver. Ang husay niyo talaga. Gusto naming siguraduhin na hindi lang basta aesthetic, kundi practical din. Para sa mga pamilya na may maliit na espasyo, pero gusto ng maayos na bahay. Ang sarap isipin na may mga ganitong furniture na hindi lang gawa sa makina, kundi sa tunay na kamay ng mga karpentero. Sobrang nakakaganda rin to ng bahay. Ganon ka rin naman, Sisi. Delikado ka sa trabaho. Hindi lang pera yung habol mo, kundi yung makapagbigay ka ng abot kayang tahanan para sa mga pamilya. Yan yung hinangaan ko sa'yo. Kaya gusto ko ring makita yung mga gawa namin dito. Hindi naman ako nag-iisa. May mga kagaya ko rin na gustong tumulong. Teka, may kukunin lang ako huwag kang aalis dyan. Sobrang gaganda talaga nito. Grabe, pati itong mga cabinet ang husay ng pagkakadisenyo. Sobrang layo sa mga nabibili sa mall. Selena, eto, kunin mo na. Lumapit siya sa akin at may dala-dala siyang portfolio. Tinignan ko siya ng mariin. Tinitignan ko kung ano yung pwedeng laman nun. Rafael! Nakita ko ang kontrata namin na may pirma niya at pangalan na ikinagulat ko. Hindi ako makapaniwala na napapayag ko kaagad siya at hindi ko alam kung ano yung mga susunod na sasabihin. Pinirmahan ko na yung kontrata dahil nakita ko yung puso mo sa ginagawa mo. Hindi mo lang ito trabaho. Ito yung pangarap mong makatulong sa iba. Kaya ko to pinirmahan. Hindi lang para sa negosyo, kundi dahil sa paniniwala ko sa'yo. Rafael, hindi mo alam kung gaano ko pinapahalagahan to. Alam mo, kahit wala tayong kontrata, walang magbabago sa tingin ko sa'yo. Isa ka pa rin sa pinakahinahangaan kong tao. Isang tunay na lalaki na may paninindigan kahit na malakas yung topak. Parehas kaming natulala sa ginawa ko. Hindi ko alam kung bakit siya hinalikan. Na-realize ko na lang ang ginawa ko nang makita ko na malapit na yung mukha ko sa kanya. Rafael, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Huwag mong bawiin, Selena. Rafael. Wala lang. I think gusto mong sabihin na gusto kita? Well, gusto rin kita, Miss Selena de la Cruz. Hindi na kami nagtagal sa loob at lumabas na kaming parehas. Namumula dahil sa nangyari. Salamat sa araw na to, Selena. Hindi lang dahil sa kontrata, kundi sa oras na kasama kita. Salamat din, Rafael. Ang dami kong natutunan sa inyo. Bago ko makalimutan, exchange tayo ng number and socials para mabilis kitang makontak kung may updates, tsaka para malaman ko kung kailan ka available na i-baby ako. Agad-agad? Pero sige, eto na. Para hindi mo ako makalimutan. Imposibleng makalimutan kita. Ang ganda-ganda mo eh. Aba, akala mo kung sinong bagong kasal Ang tagal nyo ha. Manang Fe naman, nagtrabaho po kami. Tita, pahinga na po kayo. Mukhang puyat pa po kayo eh. Ikaw ang umuwi at matulog na. Baka kung saan pa mauwi ang pangiti-ngiti mo. Pasensya na po kung na-late ako. Naiwan ko rin yung mga gamit ko kanina. Kalat tuloy. Wala yun, iha. Kung nagugutom ka may pagkain sa ref, kumuha ka lang. Pero ako uuwi na, saka sasabay na ako kay Rafael. May asikasuhin pa ako mga pananim. Magpahinga ka na rin ha. Salamat po, Manang Fe. Ingat po kayo. Good night, ganda. See you bukas ng umaga ha. Napakalandi talaga ng batang ito. Sige na, magkikita naman kayo bukas eh. Agad kong sinarado yung pinto at nilabas ang kontrata para maipakita kay Farina at sa mga kasama ko sa trabaho. Ma'am Farina, good news! Signed na po yung contract. Talaga, Selena? Ang galing mo! Aasikasuhin ko na to at ipapasa sa big bosses. Alam kong hindi ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Salamat po, ma'am. Magpahinga ka na, ipagdiriwang natin to. Kaya i-enjoy mo na agad ang ilang araw na natitira mo dyan. Nakangiti akong nakatingin sa kisame habang inaalala ang una naming halik ni Rafael at masayang alaala na magkasama. Hindi na rin nagtagal, nakatulog na rin ako agad sa higaan ng hindi ko namamalayan. Ma'am Farina, umaga pa lang po. Selena, ang sayo ng mga big bosses sa ginawa mo. Hindi lang basta natuwa, may offer pa sila sa'yo. Gusto ko nilang ipadala sa Singapore, promotion to.
Singapore? Oo, isa itong malaking opportunity para sa'yo, Selena. Isipin mo na lang, ibang bansa, mas malaking sahod at mas maraming posibilidad. Ano, game ka na ba? Kailan po yung alis? Mabilis lang. Bukas kailangan mo na mag-ayos ng papers at bukas na rin agad ang flight mo dahil kailangan nila nang magne-negotiate doon. Sige po, salamat sa offer, ma'am. Alam kong hindi ka magdadalawang isip. I will send the details later, ha? Congrats ulit. Singapore. Pero paano si Rafael? Narinig ko bigla yung pagbukas ng pinto sa labas kaya alam kong si Manang Fe at Rafael yun. Dali-dali akong tumayo sa kama at hindi na ako naghintay pa na tawagin ako. Manang Fe, Rafael, may gusto akong sabihin. Ano yun, Sisi? May alok sa akin sa Singapore. Kailangan ko nang umalis bukas. Bukas na? Wow, ang bilis! So tatanggapin mo ba? Oo. Ang galing mo, Selena. Deserve mo to. Proud ako sa'yo. Bakit hindi mo ako pinipigilan? Mukhang may dapat akong asikasuhin sa kusina. Iwan ko muna kayo. Rafael, bakit? Bakit parang ayaw mo kong pigilan? Kasi hindi ko gustong maging dahilan para pigilan mo yung pangarap mo. Alam ko kung gaano mo pinagtrabahuan to. May pagkain ako dyan. Kumain ka bago mag-ayos ng mga gamit mo. Kailangan mo ng lakas para bukas, saka sa biyahe mo mamaya. Saan ka pupunta? May pupuntahan lang ako saglit. Kumain ka na muna, Selena. Alam mo, Iha, minsan kailangan nating piliin ang sarili nating pangarap. Tama lang ang naging desisyon mo. Pero Manang, lumapit siya sa akin tsaka hinawakan yung mga kamay ko at dahan-dahang hinimas ito. Kung kayo talaga. Darating ang panahon na babalik ka dito o babalik siya sa'yo. Kahit pa na masama yung loob ko dahil hindi man lang ako pinigilan ni Rafael, tinuloy ko na yung pag-aayos ko ng mga gamit habang naghahanda ng maliit na salo-salo si Manang Fe para sa aming apat. Gusto kasi niya na mag-celebrate kahit papano bago ko umuwi ng Makati at mag-ayos ng papeles. Pagkatapos kong mag-ayos ng mga gamit ko, paglabas ko ng kwarto ay nakita ko si Miguel na may dalang rosas. Congratulations, Selena! Salamat, Miguel. Nag-abala ka pa, nabilhan ako nito. Pasensya ka na sa kuya ko ah. Hindi ko rin siya makontak mula kanina. Hindi ko rin alam kung nasan siya ngayon. Ayos lang, pero salamat. Wala nang nagsalita sa amin at kumain na kami ng dinner sa hapagkainan kasama si Manang Fe. Nagluto rin siya ng pwede kong dalhin sa Makati para kay tita ko dahil naikwento ko na gusto niyang dalhan siya ng pasalubong. Tingin ako ng tingin sa oras. Ngunit wala talaga akong nakitang Rafael ng gabing yon. Nawala na agad ako ng pag-asa na makakausap ko pa siya kahit bago ko umalis ng bansa. Salamat po sa lahat, Manang Fe at Miguel. Sobrang laking opportunity nito sa akin sa pagpayag niyo na magkaroon ng partnership sa kumpanya ko. Pakisabi na lang kay Rafael na masaya akong nakilala ko siya at sa paglagda niya sa kontrata. Selena! Rafael? Nagulat ako nang makita siyang tumatakbo papalapit sa akin habang may bitbit na maliit na bahay. Halos maluha-luha ako na makita siya dahil hindi ko rin inaasahan na makikita ko pa siya ngayon. Inabot niya sa mga kamay ko ang miniature at nagtaka kung ano yun. Ano to? Isang alaala. Isang pangarap. May pangalan ko sa likod. At numero ko. Balang araw, bubuuin ko tong bahay na to. Para sa akin at para sa'yo. Hihintayin kita, Selena, kahit gaano pa katagal. Mahal kita, Rafael. Mahal kita ng buong puso ko, Sisi. Hihintayin kita kahit kailan ka pa bumalik. Basta nandito lang ako sa Pampanga. Kakatapos lang ng flight ko pabalik ng Pilipinas pagkatapos ng 1 taon. Napatigil ako habang dala-dala yung mga maleta ko. Pilipinas, andito na ulit ako. Selena, welcome back! Excited ako makita ang bago mong plano para sa firm mo. Salamat, Farina. May gusto akong ipakita sa inyo. Isang sustainable design na babagay sa pangarap natin para sa affordable housing. Alam mo na miss kita. Lagi mo dalang trabaho mo kahit saan ka magpunta. Lumipas ang 1 taon ko sa Singapore
at nakaipon ako para makagawa ng sarili kong kumpanya. Bumalik agad ako sa lugar kung saan ako nagkaroon ng opportunity na mangibang bansa, ang Pampanga. Sana nandito pa rin siya. Sa malayo pa lang nakikita ko na agad si Rafael. Napangiti na lang ako sa saya at pinipigilan ko yung sarili ko na tawagin siya agad. Miguel, pakiayos yung dulo ng mesa. Dapat mas matibay yung support ha. Ang laki na ng pinagbago ng paggawaan mo, Rafael. Selina? Nakita ko to sa labas. Ginamit mo yung ilang ideya na pinag-usapan natin dati. Oo, hindi ko kayang sayangan yung inspirasyon na binigay mo sa akin nun. Gusto ko rin sana ipakita sa'yo, kung sakali, na kaya kong lumago habang hinihintay kita. Rafael? Selina, anong balak mo ngayon? Itatayo ko yung sarili kong firm at gusto kong makipagtulungan sa'yo. Filipino Sustainable Designs, Rafael. Ang pangarap nating dalawa. Ibig sabihin, hindi ka na aalis ulit? Hindi na. Pinili kong bumalik. Pinili kita. Hindi ko to tinago bilang paalala ng pag-alis mo. Tinago ko to bilang pangako na babalik ka. Nakita ko ang kahoy na kahon at puno ito ng mga drawing ng bahay, pati na rin ang laman nito. Napaluha ako lalo dahil may miniature woodcrafted kami parehas sa loob na magkahawak kamay at may mga plano rin kung saan ilalagay yung mga muebles. Ang kahon na to, ang simbolo ng pag-aantay natin sa isa't isa. Ang simbolo rin ng pangako nating magtulungan para maabot yung mga pangarap natin na magkasama. Hinding-hindi na kita hahayaang makaalis pa sa mga bisig ko, Sisi. Mahal kita, Rafael. Mahal na mahal kita, Selina. Dumaan ng ilang mga taon at nakaupo na lang kami parehas ni Rafael sa labas ng bahay na sabay naming ginagawa at pinangarap habang pinapanood ang mga anak naming naglalaro sa hardin. Hindi ko inakalang ganito kasarap yung buhay kasama ka at ang mga anak natin dahil pinili nating buuin to, Selina. Isa't isa, araw-araw. Mama, Papa, gutom na kami. Mama, si ate kinukurot-kurot yung pisngi ko. Hayaan mo na. Nakukyutan lang yung ate mo sa'yo. Tara na, kumain na tayo. Sama-sama tayong kakain sa tahanan natin. Ang tahanang sabay nating binuo. Wala na akong ibang hihilingin pa sa buhay ko. Basta kasama ko yung asawa ko at mga anak ko sa pagsubok ng buhay, lahat ay gagawin ko para sa kanila. Si Rafael lang ang palagi kong uunawain at ang lagi kong pipiliin habang buhay. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Rafael at Selina. Naway kayo po ay natuwa at kinilig sa kwentong aming naibahagi sa inyo ngayong araw. Muli po ay maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsuporta. Hanggang sa susunod, abangan pa rin po ang mga kwentong puno ng aral, pagmamahal at inspirasyon. Siyempre dito pa rin po yan sa inyong inaabangang Celedrama.